Welcome back sa Arangkada. Unya ni ay daghang kay eksperto ang akong kuyo garong buntaga. Mahitungod ani problema sa trapiko sa dakbayan sa Mandawi. Nangangkon ang mga traffic enforcer sa Mandawi nga nasulbad na ang traffic sa UN Avenue ug DM Cortez ug Kansaga kay mas paspas na no karon ang biyahe gikan og padung sa airport Mandawi ug Metro Cebu. Apan nireklamo sab ang mga motorista nga moagi sa Cebu North Road nga diha moawas sa nasunong highway ang bisan unsang sakyanan nga naiban dito sa UN Avenue, DM Cortez o Kansaga Highway. Akong kuyog ron si Attorney JT Benz, Attorney DX Lapid, si Attorney Ralph Sevilla, si classmate Yul Julia o si Ferdinand Manyos. Namuntanan si Ferdinand Manyos rin nalipay aning pag-usab sa ruta. Ngano man Ferdinand nga nalipay man kapag-usab sa ruta? Lahos-lahos naman sir, di naman ko matanggong diri sa Marcelo Fernan Bridge. Pag tayong reroute nila, straight na ko. From where to where? From Marcelo Fernan Bridge, agi ko UN Avenue, right turn diri sa GP Rizal, padung sa ABS. Straight na. Kanang North Road. North Road. Di kiligol na sunong highway, daghang kay nangan. MC Briones, Rizal Avenue, North Road. Cebu North Road. Pila ka minutos ba, kumpara sa una? 20 na lang. Karon. Normally, so 45 minutes. Pero actually, technically, no ko na siya, MJ Cuenco na siya. Sumpay mo na si MJ Cuenco. Parehara sad sa Natalio Bacalso Avenue bang hantod Santander. Kana abot bugo. Abot bugo. Sige. Tony JT, unsa may imong nakitaan nga alternatibo? bida ko. Attorney DX, unsa may imong experience sa ikaw mong kada adlaw gikag hagobi aw padong MCWD? Unsa may imong experience sa Cebu North Road? Basta sukad gipa tuma na nila ng rerouting dia sa UN Avenue, Kansaga o kanang DM Cortez. Wa na ko moagi sa North Road kada buntag. Ari na ko agi sa Suico. Biswiko kaning interior roads na. Lapos ko sa Asa mag-ari ka agi Abiliana? Sa Tagbuman? Abiliana, lapos ko ngadto sa Biswiko Tingob. Nadto na sa AS Fortuna, Kabangkalan, din AS Fortuna, usa ko mobalik sa MCW sa highway. Kayo ana ko sa National Road. Pila ka minutes? Dugay, uy, Unsa orasan ka mo biyahe? 6:30. Sus. Basta nagbuterte na wap ako kaabot sa Pacific Mall. Pero kadto ko agi sa 1 hour? Oh, almost. O ari ko agi sa kuan sa likod interior, Pila ra? mga 30 minutes, 40 minutes. Pero maatlan sa gana ay mabiriyang kabaw. Baboy gyud ka. Baboy. Oh, baboy jud ka. Pero iguli, pwede ra ka magkuan, national highway na. Okay ra sa iguli. Ako JT, ang akong kaugalingong kasinatian mo na ikaw jud ako nahinumduman pagkakita nako nga all green na gikan diri sa Cebu North Road padung nangadto sa Mandawi City, Cebu City. Ingko kini mao gini ideya ni Attorney JT Benz nga gipatuma ni Architect Nimor pagbalik ni pag-assumer niya pagpuli niya sa unsa nga na T Junction. Actually na hinumdum ko gisulti na ni Attorney JT Benz 5 years ago. 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago nga iyan ang gisulti niya. Kini si Architect Nimor actually listener ni og Arangkada o sa DYAB. Mao na nga tingali nakita ni Architect Nimor ang merits atong sugyot ni Attorney JT. So salamat nimo Architect Nimor, pero karon muraog na papas ang bisan unsa benefit anang imong pag all green sa lane sa T Junction diha sa after sa Butuanon Bridge sa may Pacific Mall kay mura man og na times 2 na times 3 ang volume sa mga sakyanan sa nasunong highway. Mao ba na explanation JT nga anong parte na natong huuta karon sukad nga nahawan ang UN Avenue o ang DM Cortez? Okay. So, mo na siya sir, ang nakaproblema ani ron pag-change nila sa kuan rules din ha. Murag the change itself, the scheme itself nag-violate og basic principles of traffic management. Pag tanaw pa naman sa scheme pa lang dan, kaya ba dyan it will not work? Wa pa gani i-apply. Thought experiment pa, it will not work. Ang scheme karon is kuan na siya, corner na All siya. right, no left. Corner ni siya karon,
sa UN Avenue o sa DM Cortez nya Kansaga Highway ba na nya ang UN Avenue gikan diri sa Marcelo Fernand Bridge all the way ngadto sa Pacific Mall. Basta kanang corner din na. Ang nahitabo ron, taga na to nag-example na klaro kayo nga dili ba siya logical. Gikan ka sa DM Cortez, ngari ka ng Esquinaha, mulabang ka na nga corner, padung sa Kansaga Highway, just one corner. Dili na gi-allow ang paglabang sa sakyanan. Ang gibuhat ron, naka sa DM Cortez, facing ka sa Kansaga Kansaga Highway, Demano ka. modimano ka all the way ngadto sa ilawom sa Fernand Bridge. Now, 2 kilometers. mga 2 kilometers na siya, but from that corner ngadto sa ilawom sa Fernand Bridge, di po na 5 minutes lang. Kay traffic naman na, padung sa bridge. So that's probably 10 to 15 minutes just to go to the bottom of the bridge. Yeah, Yeah, balik mo na na ka. That's another 15 to 20 minutes. Unya, kasi mong gasolina, nagkadungang nanong ka sa traffic sa Yun Avenue. Inig-return mo merge man ka sa traffic gikan sa airport, so kamo nanong nga pa doon sa Kansaga, madili pa kag mga, let's say, 30 to 40 minutes, mo traffic pa ka kasi gasolina na eh. Unya, Ferdinand, ikaw may taga-upon, Ferdinand. Ang akong tinamban nga sabot anang logic ni Architect Nimor nga kung diretso-diretso na ang UN Avenue, Marcelo Fernand Bridge, ang traffic to and from Lapu-Lapu and Mandaue, wa na'y sabod. Ang iyag yung gihatagan og priority ang sakyanan gikan sa airport. Ang akong pangutana, pila man na ka gatos o pila man na kalibo ka sakyanan ang mobiyahe to and from the airport and Mandaue City or Cebu City nga mao may hatagan og priority. Unya pila man ni kasakyanan ang moagi sa Kansaga og DM Cortez nga dili na makakross sa UN Avenue. Ila ba nang gikwenta nga pila ni kagatos o kalibo sab ka mga sakyanan nga mo'y gisakripisyo para sa traffic sa UN Avenue. Unya sa pasabot ni Attorney JT kaganina, kining the same number of vehicles, ibutang lalato, mag-round figure ta og 1,000 vehicles, for example, nga agi from DM Cortez to Kansaga. Karon dili na. So kining 1,000 vehicles, inay mo diretso og cross sa Kansaga, mo dimano na padung sa silong sa Marcelo Fernand Bridge. So, 1,000 more vehicles. Kung maabtan ka og 5 to 10 minutes sa 2 kilometer nga stretch gikan sa iskina DM Cortez padung sa silong sa UN sa Marcelo Fernand Bridge, that's plus 1,000 vehicles. Di lang na ka 5 minutes ha, probably mo 15 minutes to 20 minutes na. One way. Unya, sa usara nakaagi. Pag U-turn na sa nimo, plus 1,000 vehicles na sa ang sakyanan gikan sa airport padung sa Mandaue. Nga mo merge sa sakyanan gikan sa airport. Which is unnecessary. Unnecessary. Kay mahimo ra man gyud unta nga dili sila moagi anang 4 kilometros nga unnecessary Ang nga atong carbon U-turn. footprint, ang atong mga pollution because of the emission sa mga vehicles, isa mo, prakas pas gasolina. So, di na kumuagi din ang lugar. Pero naka-interview ni Architect Nimor, doon na ba sila vehicle count, pag-justify sa kausaban? Nakalimot ako sa gihatag diya nga vehicle count, sir. Basta iyang storya, kay ako man ang gi-open na nga kanang gikan sa ilawom sa Marcelo Fernand Bridge nga mo merge diha sa kasamtangan ron nga traffic diha sa UN. Ila ko nung gibuhatan na is dili gid ko na angay nga mahitabo kay ila man kuno ng bantayan nga kung daghan na ang mogawas diri sa kanang ilawom kanang mo merge na padaghan nila og go ang katong pa straight kay para kuno dili magkuan Nagsundo na po sila tao para mo direct sa traffic nga nanay traffic sign. Di ba may traffic sign dito sa ilawom sa bridge ba? Ang Lutsanan, Silvi. Lagi. Ang problema yan is dili mo good isolated ang problema na ning cascade na siya ba, na chain reaction. Pero ang entire San Miguel Corporation nga highway maapil na noon. Ang nahitabo garon Tony DX og Ferdinand, out of atong madabana nga 1,000 vehicles nga maka-cross unta from DM Cortez to Kansaga, maybe 800 of them di na moagi sa DM Cortez. Kay pila ka litrong gasolina mausik sa imong 4 kilometros unya hinay pa kayo. Mao ni sila ni agi sa highway. So mao ni nakababag ron sa imong agianan. O ka ng konsolasyon, ini kagabi perting taasa ng traffic dalasyon padung. Mo na additional day Okay, kaniadto Kansaga man na sila. Karon na sila lasyon So tanan. ang problem na gani
walay concept of line balancing ba. If you introduce a problem or introduce kanang more traffic sa usa ka part, tanaw nimo nga na-balance ba ang distribution sa traffic throughout the city. Okay, okay mo ni ibakante ni usa pero na move dito sa nanas highway ron tilisura ang alas 9 gabi alas 10 gabi nga traffic din na sa highway dapit din sa ibabaw stansya murag alas city sa buntag murag No, I think si architect ni Moore nag-imagine nga kining atong gibana-bana lang nga 1,000 vehicles nga ma-dislocate nga kinamuagi dito sa silong sa Marcelo Fernandez. Kay ingon niya og mahilis lang ni sila. Kay ingon niya mawa lang ni sila. 1,000 vehicles gyapon ni architect ni Moore nga maybe sa first 2-3 days katong naggubot ta pag-ayo diya sa UN Avenue, mo to sila ni agi. Kay naandan man ilang ruta. Nisuway silang agi sa U-turn. Mo to perting gubuta. Karon niingon ka nagmalampuso na ni hapsay na kay wa na to sila mo agi diha. Niya na sila sa highway. Ang very traffic ayo. Unya kanang puno na kayo murag kanang murag i-check throughout the day. Murag from 5 a.m. siguro to 11 p.m. Mura siya alas 6 buntag ang traffic. Di makahinumdom man tenis Attorney Ralph sa gihimo sa Cebu City pariha aning eksperimentuha katong all right katong pagkamayor ni Caron P. si Mayor Mike Rama katong sa Bantal nga why left Ayas, exactly. all right Exactly. so para ni Mike Rama hapsay kayo ang Bantal Nabalhin. diri sa Country Club, hapsay, padong BTC, hapsay, padong ka sa Country Mall, hapsay, abot dito sa Kabangkalan, haskang kaya mukat, kay mo maiyang gidesignate nga U-turn slot. Exactly. Unya, ang auto, ang sakinan, nga angay itang mo exit as much as possible sa usa ka lane, di na nun maka-exit kay padayon nun man all the way. But some of this case, padayon nun all the way to Pacific. So after 30 minutes, after 1 hour, hasta ang traffic sa Country Club, hasta ang traffic sa Country Mall, di na saan mo irog. Kay naimbudo naman dito sa eskina Kabangkalan. So wala ma-balance ang line. So tanaw gini mo nga nalimpyo nimo sa ka corner pero actually imong nabalhin and it even worsened sa other parts. So, unsa may solusyon karon Attorney JT? Akong solution is simple lang nga solution. I think a simple idea pero I think it will improve traffic by a large percentage. Kung maka-improve tag traffic by 5%, 10%, lipay na kita Pag maka-improve tag mga 100%, labot ang malipay. Now karon before going to the solution, kana existing karon, mailhan mo nga din kinamao. Because the concepts nga imong pastrayton inay mo labang ra ka corner directly red o green light mo tuyok nam ka right turn mo ngari ka dapit Pacific Mall mo ngari ka kamuyuton sa Shell asa na dapit you're actually adding more traffic to that lane sa UN Avenue unya kas kay nagsulina Ang analogy ana, ang konsepto para nako tinamba na ang labing efficient yun nga traffic system nga kung padung kag upon pwedinan ang imong agianan gikan sa Mandawi diretso sa upon kay kung pahapiton pagka Cordova o nakamobot og upon unnecessarily imong gi-burden ang daan padung sa Cordova nga wa naman kay tuyo dito sa Cordova padung ra man kag upon so ang part sa daan nga di nanta ka kinahanglan mga to pagpugson ka nga to nya may ra ba ginag highway na manggagagmay na nga lane kanang Burgos luyo sa Pacific Mall Gamay. Napay parking. Okay, so kana itself makibawon ka nga murag something questionable because it violates certain principles no. Ikaduha, mo introduce kag traffic change. First day gubot okay. Second day gubot okay. Third day gubot pa gani gubot pa gihapon tanan. There's something wrong with it because supposedly when you introduce a traffic scheme mo improve. Even on the first day makita na ka nga na-improve siya. On the second day mo na if you have to question ni improve bagwa wala may improve. Kaya imong gitanong ang corner niya ang uban nga intersection wa mo tanawa. Gawit may ni taburon. Ang nga sila mo sakay sa sila. Ay tanaw to di sila mali. Gikan dito pa doon sa we're talking about northbound ha. Pero ang southbound may problema tong itong gi-introduce na katong wa na traffic light din na sa kaming Attorney DX mo disagree mi kay masangit man gihapon mi sa masangit North Road. Problema Wala mo siya 1 hour. o lagi masapik mo sa traffic light. Kuba kung asa dapita problema og North Road kagikan padung south kanduman lang daan nga traffic light Corner, exactly. og ang pagsabungan nga intersection Exactly. So, akong suggestion na mabalik lang niya atong Yun Avenue ha. Kanila sa atong gagmay nga problema.
kanang kanduman o pagsabungan himuo na nga flashing, blinking, hazard nga traffic light. Sabot ba caution nga traffic light para murabag mag hinatagay lang sila. Pero kimo nang i-full sila nga green or stop for 200 seconds, traffic yan traffic. Kay kanang 30 seconds mismo, ubot naman ka nag 4 kilometers in 30 seconds nga dagan. Or ibawal sa diha ang left turn sa North Road. Sa left turn pa no. Gikan ka diri sa pikas nga lane kanang sabot na going north Tungas ba? Tungas. Mutungas ba? Gikan kanduman. Wala left. Padung ka sa Lasyon. Padung lasyon. Gikan ka sa duman, padung ka sa lasyon, musaka ka padung sa left. Mulabang man na. Oh. Dapat puro ra right. Right turn na Pwede tanan. ka right. So ngadto pangitaan na sila paagi, asa na sila mo Mo left turn or mo U-turn. Ladi Kay kayo. kana alanganin mo gud siya kay gadulhog ka. Correct. Kanya mag left turn Correct. going up ka. Muna siya. Pangitaan na Gatungas, paagi diha. gatungas. Pero again kung i-flashing lang na to give way sa katong musaka, mas ma-improve na kana pagsubungan mi so unnecessary ka na stop diha. So flashing. Sige, GT. Piki naman tagpanahon. Arin na ta sa atong sulbad. Be, ang UN Avenue, unsa may imong alternatibo? Aron nga, Akong ang priority nila, and understandably, para ni sa turismo, dili matanggong ang lokal ug langyaw nga mga turista na gikas airport. ako Or padong sa airport. ako simple ra gini ako nga suggestion. Ano yo tagang tag chance nga ato ni ma-explain fully kay ugwa ka tay diagram di sa ka explain mayo. This applies to almost every intersection. So murag general ni siya. This is the fastest. So for example, gikan ka sa DM Cortez kanang naikon din na corner din na Total Petroleum. Mulabang ka pa dong dito sa Phoenix Petroleum sa Kansaga approach, okay? Karon gikan ka sa DM Cortez, dili ka forward directly. Karon, Turn right ka. turn right ka, ilam sa bridge, again, mga 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes nga tuyok. Nakasuway ba kag tuyok dito? Nakasigog suway ka na sa una. Okay, sa una, gi-apply na biya na sa una. Time ni I-apply sa una, Ang Mayor gitang-tang, Cortez gyapon. ibalik. Lagi. Ibalik. Mas gyapon na. So, why don't we just allow directly from that corner sa DM Dean Cortez, Cortez. diretso sa kuan. dungan sa left turn. Diretso sa ang forward dyan ang Kansaga. going forward sa Kansaga. Why don't we allow just allow? Directly, that's it. In 5 seconds, you're across the road. Kunya pila ka minutes Okay. aron dili ma-disrupt ang traffic sa airport. Di atong kalkulito na pila ka seconds. Seconds man na ang counting ana. But the principle is this. Going forward from DM Cortez padung to sa Kansaga Bridge, I call it the screening process, screening method. Giscreen na nimo. So giscreen nimo. So once ma-screen na siya mo, forward na ka na, from DM Cortez, you can already do a left turn, which is not allowed right now. So pwede ka mo diretso sa Kansaga, Kansaga Bridge. pwede ka mo And left turn once- padong UN Yeah, Avenue. but ang purpose atong pagdiretso, nga right diretso ra gyud ka, maka-cross na ka in just 2 seconds, 3 seconds. That will create a screen sa traffic ba? That will create a screen na once magsige na ang traffic, you can now allow a left turn at the same time. Why waste of time? But yet there's volume, there's movement, there's traffic movement. May improve siya. So there should be a left turn from DM Cortez into DM Avenue. Together, at the same time, sa green signal, sa going forward from DM Cortez across nga to sa Kansaga Bridge. You can do a left turn. You can even introduce a U-turn. At the same U-turn time, sa DM Cortez. DM Cortez, U-turn DM Cortez. Optional na na. So, ang mitabuan ang screening mo is the traffic from DM Cortez to Kansaga. Forward. Diretso. You can do a left turn from DM Cortez to UN Avenue. Padong din sa side sa Pacific Mall. At the same time, kaya na-screen naman ka, you can do a right turn. Gikan sa DM Cortez to the bridge, right turn. We're talking, nakamagtindog sa kuana, nag-reference mo sa DM Cortez nga side intersection. Maka-right turn ka, maka-straight ka, maka-left turn ka. So, tulo na ang nag-move sa traffic. Tulo. Straight. Pila ka seconds. Timan, ang ilang main concern karon kay hadlok man kay sila sa Mactan Cebu Bridge Management Board nga dili matanggong ang mga pasahero gikan o padong sa airport. Sas.
pwede mo change ka every 30 seconds, mo change ka every 45 seconds. Dako na ng 60 seconds. Give each other a little time, a short time, para move siya. Sige siya move. Stop, move, stop, move, stop, move. Pero, ang metabuan ni Manggod, ang taga DM Cortez, ma-allow na silang sod sa UN Avenue, muli sa Pacific Mall, right turn, padong dito sa North Road. So, that's an alternative way. Or Dili na sila diretso sa Kansaga. o dito sa Kansaga. So, dili na they will be enticed to use this road as an alternative sa main highway. Di na ma-overcongest ang National Highway. National Highway ba na? Now, so left turn na siya. So, we apply the same way also, be. Kung naka din na sa Ayala nga project, kung sa nga na ng Ayala nga project, kalimutan na, walk, sana? Ayala nga project din na sa Walk, Picaside. Avia? Abuitis, Ayala. Amaya. Kana corner ng DM Cortez at Bang sa Kansaga. Okay, oh. Ayala development man na. So kana ngana ka din na ron. For example, narika. Oh, Mani din ang kini ang Amaya sa imong tuo. Sa imong wala mo na ang Phoenix Petroleum. Unya sa tuo ana nga corner padung na sa UN Avenue padung to sa Pacific Mall. Ang left na padung sa bridge. Okay? Marcelo Fernan. Unya gikan ka diri sa Ayala Amaya nga side, mo cross ka padung to sa DM Cortez. Now, karon. Ug nagna ka din na nga corner, you cannot go forward straight to DM Cortez. Which is the shortest path. No. Unya di sa ka-left turn. Di sad. Maka-right turn na ka, all the way diri sa Union Avenue, mo yuton ka dapit sa Shell or ngadto ka sa Burgos. Ngano di makapalit sa hon? So, you just go there, diretso ka na, you cross from Amaya into Total Petroleum directly sa traffic light. Then you can do, kay na may screening again, so the same concept. Kung straight na ka, it will become a screen. So you can do even a U-turn here. You can do a left turn towards the UN Avenue, the bridge, Fernand Bridge, and you can do a right turn here. So you have 1, 2, 3, and even 4, all at the same time. And that's the shortest. And this has more traffic movement. And then if you rotate So this, basta murag ang konsepto ni JT, Screen the forward. na screen naman di naman muraman og gihatagan gyud nimo higayon ang usa ka bahin sa trapiko, i-maximize nimo. Maximize nimo. Maka Maka-move. left turn, maka U-turn, left turn, maka U-turn, maka right turn. maka right turn. So kani nga scheme nga dungan ana, you will now remove the concept of no left turn. Ilabay ng tanang signages nga no left turn. Ang insentibo diha mapugnan nimo og 30 seconds, 45 seconds or 1 minute Mas screen. ang Pero ang traffic gikan sa airport for example nga Yes. moagi sa UN Avenue. Yes. But sa pikas nga bahin nakalihok ang left turn, naka right turn diri sa DM Cortez ba? from right turn from, for example here, gikan ka rin sa Kansaga nga side ha. Maka-diretso na ka pa doon sa DM Cortez, maka-left turn na ka pa doon sa bridge at the same time. Maka-right turn ka pa doon sa UN Avenue pa doon sa Pacific Mall. At the same time, from that corner. O niya maka U-turn pa jud ka. Maka-U-turn ba ka gusto? Dire, maka-U-turn ka dire gusto sa along sa Kansaga. Optional na ng U-turn. Pero kana yung forward is the screen. Once you screen that, automatically at the same time, nag-move ang traffic here. And it's the fastest and the shortest route. And less gasoline and less pollution. No, di man i-apply. Attorney DX, unsa man tong ilang gisugyot nga maghimotag roundabout sa tanang intersections? Sa kuan meeting sa MCDCB kanang Metro Cebu Development Board something no. Ang suggestion nila is maghimo og roundabout sa tanan nga intersections kung mahimo. Pero ang ingon sa DPWH, ang problema na ang acquisition of road right of way. Kaya di man na madali. Kay palapdan nimo pag-ayo ang tanang intersections. Di na lang puwente unsa kadako ng gikaon sa puwente nga roundabout, di ba? So, ang giingon dito sa chairman, which is Governor Gwen Garcia, nga tun-in ninyo kuno unsay may mong solusyon ng intersections kay tanan nga LGUs na may mga intersections. May problemado gid sa trapiko. Og kana pong management sa pagpaagi sa mga sakyanan. Og dili lang ang roundabout ang pwedeng solusyon siguro. So kuan gyud kining ang road right of way acquisition ana kay kanira bang kasagaran sa mga intersection mo na kinamahalan sa mga prime lots. Perting
perting mahalaan ng mga yuta karon nga unya na dili na mga payag-payag naa diha sa mga intersections, naa diha ang mga major establishments, mga major commercial buildings nga kung imo nang suwayan pagpalit, imo nang ipa-demolish, perting dako sa presyo ana. Unya dugay sad ang acquisition kay imo pa mangiagi og negotiation, unya di madag negotiate, imong i-expropriate, taas ang proseso ba. Mo Although na na kunoy bagong balaod karon JT nga once i-expropriate nimo, i-deposito lang nimo ang bayad, matrabaho na. yes, tinuod na. Kanang Right of Way Act of 2015, mo down payment ra kag 50% sa korte, unya mahimo na kang mutugot ang korte nga mo possess na ka magamit na dayon sa gobyerno. Pwede siya. Pero So unsa ka feasible ang roundabouts diri sa Cebu? that's very expensive. Pero that's very expensive, but we need a solution tomorrow. Not 5 years from now. Nga nila sa atas na mabuhat na to karon. If you can improve the traffic with no cost mo ginagod kay redirection naman sa redirection naman sa signages. Signage na. Nya ato ni Dex sa di pa ka mulakaw ug ato ni Ralph sa di pa mamanglakaw na ako i-konsulta personal ni namong Iris kay diris konsolasyon mao ni problema. Ang sa konsolasyon wa may Marcelo Fernan Bridge, wa may Botoanon Bridge, pero naa may 61 subdivisions. Sa konsolasyon gikan sa boundaries Mandawi padung adto sa boundaries sa Liloan. Okay. Unya kanang 61 subdivisions ang ilang in ug out na as highway. National Highway. So inigawas, inigsud sa mga sakyanan inig 61 subdivisions mao na actually naka-traffic kuno sa lasyon. Na mabara gyud ang flow sa mga sakyanan sa National Highway. So makalingkawas mo diri sa Mandawi, masangit gihapon mo ikabot sa lasyon nya musumpay ra ba na diri sa Mandawi ang bara diha sa lasyon. Unsaon man na pag-address ang 61 subdivisions, nagkahulugan nag 61 intersections in ug out sa mga sakyanan. Unya pulos na dunay sakyanan ang mga nagpuyo diha sa mga subdivisions. Unya ang konsepto ra ba sa mga traffic enforcers sa lasyon sama sa ubang mga local government units, dunay usa duha lang nga mag-atang hunungon ang traffic sa nasunong highway kay unahon to kay mga butante. Maoy pasudlon, maoy pagawason, mahunong gyud ang flow sa mga sakyanan sa National Highway. Unsaon man na nato sa pagsulbad? First is, Tony Ralph. Kinala na ang LGU, nag-bypass road na. Kaya kung dili na nimo ma-bypass, ano mo gina? Ano, basiyo tanan sa National Highway. No? So murahinog ang National Highway mo ilikuanan. Oo. Muna may Pagsud gawas sa subdivision. no? So, I don't know, wanay agianan dito sa Chapikas. Wag yun. Wag yun. Wag yun. Kay mga Kansaga, pero layo na kayo. Kansaga, wala. Kansaga, wa pa masatiwa sa trabaho. Awa, pero ang Kansagan hit kayong access pa dong diri. Lisod bitaw. Oh, pila ra na Ang paknaan. Kansaga sa pabor ng Liloan. Kaya ang Kansaga namin direkta sa Liloan. I don't know unsay structure sa Kansaga JT basta nagsikog pangutana nilang Mayor Aligado og ni Mayor Jonah sa una pa nila mga termino. Mahimo ba ta magsige og buslot diri sa Kansaga para nga maka-access diri sa mga sa Hagubiaw, dili ta magpaabot dito sa Paknaan. Mura ko naglisod kay murag part dagat. Unya Bukid pod. Bukid. bukid sab. Agubyaw, bukid man. Actually, og imong tanawon sa mapa ang Agubyaw, doon na sa Kansaga. Pero moagi kag bukid, mag-reclaim kag dagat pod. Kay swampi naman ang kuan, lugar diha kanang Kabakawa na ba? Ang likod ang Agubyaw. So unsa man na JT? Na problema tags intersections Mandawi pila ra ka buok ang amo diri sa Lasyon 61 maybe subdivisions. maybe in some parts magbutag kwan na mura ka ng flyover bitaw nga left turn right turn kanang dili straight nga flyover Bypass. Bypass. flyover or bypass nga nasa ibabaw nga mag left turn ka or right turn Pero- into the Long term na siya nga solusyon. Ang short term solusyon na i-improve ang traffic management sa Konsolasyon. How? nga straight man So imbis sunungon ang National Highway og usa ra ka tawo mo labang, unsa man paaboton na tong napo? Siguro kuan kanang likayan siguro nila ang kanabang mulabang bitaw sa National Highway. Kay ang style ron example, going north no. Na esquina diha sa may kanang 7-Eleven. Mo left turn na diha pasaka. So dapat di na pa-left turn on, right ratanan. Right. Yan dito. Dito na sa mangita dito U-turn. Pagitaan, Oh. dito luwag-luwag. Pakita ang log-luwag dito unahan. bate nag left turn nga flyover
Para sa Pero sa imong sulti ganina kinahanglan solusyon ugma. Yang flyover 5 years man na. Lisod. Ang pala, Di ba improve ka nila. traffic ang padungan to sa Yeah. Dili, North? dili. Din ako sana, I-diffuse ang to. Napa ba na? All right, One tanan. tricycle All right, ng highway. tanan. Oh, nya U-turn unahan. Wala, di naka-access sa mga tricycle. Kay prohibited man ang tricycle sa highway. Mandawi pa agi man. Lasyon abal-abal. O sa may dito right turn na sa may luag-luag nga immediate Example, there. diya sa 7-Eleven dapit simbahan. Dapit simbahan. Pwede Simbahan, na mo U-turn. pwede na. Oh, luwag Pwede na na. diya. Oh. Pwede na. Pwede nila pangitaag U-turn. Ang problema mo sa lasyon, gimutangag barrier anto nga. Ang tibuok yun, ang the entire stretch. Kuan lagi kanang solusyon ba nga lahap-lahap ba? Lagi. Wala gi-analyze, murag arbitrary ra. Gipilian na nila og Asa dapit ang U-turn slots. U-turn slot, Basta, U-turn basta slot. mag-meeting ko ng mga mayor sa Metro Cebu, mag-isgot og traffic, kunya mahisgutan na gani ko no ang problema sa Konsolasyon. Si Mayor Joy Joy Aligado, ang anak ni Vice Mayor Nene Aligado, magduko-duko lang no siya, kay mauwaw siya. Wa magid sila sulban. Di mo na 61 subdivisions sa una nimo. Lisod na siya. Ang lagi na nga kita mo kuan pud tawag appeal po ng traffic ba sa mga pag-approve ng mga Zoning, no? Nya asa dapit butangan na dag mga flyover sa Sapadong. Tundan sa bukid. No, I think workable kaayo kato ka ato nila og ang ato ni DX nga imbis like kami sa Royal Cebu. Pabor kay namo padong may sa Mandawi, padong Mandawi. Pero kung padong migliluan, makakaon may sa duha ka agianan sa highway. Labang man mo. So ari lang una ti alimi di mi modritso og labang. Mangita mi og U-turn slot nga luag-luag. Dili sa Kaihawan maka. unahan. Dili sa Na, makahuog diha. Pangitaan ng yun. Or wala yun na. Eventually, we have to look at flyovers na maka-left turn or maka-right turn. Asa wherever it is. Permanent na. Ako ng long term. Oh, long term. Pero ang humugutan na ato ni Ralph. Dako usang suggestion. Oh, saban. Hindi na pagian nagkuan jeepney. Kanang highway. PUJ? Ang highway. Tanan. Oh, highway. Dapat Private na lang? double decker nga bus. Bus na lang yun. Double decker nga bus. Dako kay na. Kay one double decker bus maka-hold 130 passengers. That's equivalent to 10 jeepneys. So may duros kag 100 jeepneys, that's equivalent to 1,000. No, 100 buses is equivalent to removing 1,000 jeepneys. So, BRT or mass transport system. ordinaryo lang sa- Pero nako'y pangutana ato ni Ralph, ikaw man gyud maoy connected sa local government for a longer period. Kaming JT o DX puro sa may nagtan-aw gikas gawas. Nganong wa man gyud ta kahuna-huna ato ni Ralph og professionalize og institutionalize sa traffic management. Nganong political appointees mo ibutang unya wa jud gani formal education about traffic management. Well, probably because ang problema mong sa traffic dili 24 hours. Di ba? Nahilay certain segment sa adlaw nga ma-traffic ka, taon-taon mo ra. So it does not persist like dili pareha sa ng garbage nga it does not move. Di ba? So Pero katong inyong partnership sa Sitom before with UP, unsa ba to? Yes. Ang tanan namong practically, ang tanan namong sitom personnel gipada sa UP, no? In fact, kadto si Esco naka-eskwela gito dito sa UP, no, on traffic management, no? Largely because kadto si Engineer Madrona also was an expert on traffic management, no? So Murag traffic engineering angan sa traffic kurso, no? engineering to. So nya si Paul Villarete is also kanang an expert on urban planning. So mo nang although second ra ko no, di ba? Di ba? Di ba? So mo nang nagi maka-connect ba? Na maka-connect nito. Panahon na ba magtukod tag Metro Cebu Traffic Authority? Or tingbo na lang murag Metro Manila Development Authority, traffic, drainage o garbage? O kanang Common. common problems. Okay, common man Common problems ta baha, traffic, garbage, no? Murag hanap na. Hanap sa MCDC. Kanang anything that is about environment kay common man ang problema. Wala ba isguti sa Actually, naisgutan ng kuan ka na magtukod og murag body bitaw para sa dito sa MCDCB pero murag hanap sir kay usa ra mo tingog.
Di lang ko musulti Nalang ko gamayng comment ba kana mga eskwela traffic engineering, mga highway engineering, etc. Kana sila sir, ang study ana more on macro. Magbuhat ta og mga kanang railway, magbuhat tag etc. nya traffic siya nga na volume study. Pero wala sila magano na og i-left turn ba na or i-right turn? The practical Ha? side. The micro side. Nga ba maka-improve ang traffic 10% to 20% to 100%. Kanang green din na sa T-junction, kuno na sila na. Wala na study sa traffic jam. Mo na ang gingon nga, lain ng practical, lain ng micro approach nga magtanaw jud ka kanang on an operational management basis unsa pag-improve. Unsa pag-improve ang traffic. So dili na automatic nga nag-eskwela traffic engineer kanona ka kanang left turn o right turn itangtangon ba diha. Manay that type of thinking and analysis ba nga different nga maybe wa na lang na masiso ko na batag bridge area batag ana lang ba, but the small micro things ang maka-improve wala. So there's it's still room for improvement despite the fact na tayo experts at the top. Kini among gibuhat karong buntag paghatag lang ning pabilo, pagdagkot lang nis pabilo sa public discussion hinaut mangilabot na taoy kay kun magsalig lang gihapon ta ining ato mga traffic managers pila na kadekada gibalik-balik ni nila ning maong mga sulbad unya huot lang gihapon ang atong kadalanan. Maybe it's about time nga kitang mga magbubuhis, kitang mga pasahero, kitang mga motorista, kitang mga stakeholders nga mo'y kanunay matanggong mataghigayon mabara ang trapiko manginlabot na umutabang na paguna-una unsaon pagsulbad ni problema ha. Manginlabot ta but we don't know how to contact. So na ko'y suggestion. Di na sa corner ng affected ngayon avenue, butang kag signage diha, what's your comment about the new design? Text, Facebook, or etc. Nadi na. Nga tos corner sa Pacific Mall. Ano ba? All around the city, any comments, suggestions about the traffic, contact this number. Yan naagi manubag, naagi mo monitor. Pero the first thing is, you must put a signage there asa ka makontak ang city to give your suggestions. Sika ingong mga itag suggestion niya, you don't give them an avenue. Meantime, ari lang una mo text sa DYAB sa 0917-590-3518 niya. Kami lay dosuan na ngadto sa mga local government units diri sa Lasyon, Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu City. Nga mo'y labing problemado gyud sa trafiko. Daghang salamat ni Atty. Ralph Sibilia, Atty. JT Benz, Atty. DX Lapid, classmate Yul Julia o Ferdinand Manyos sa inyong pakiguban sa Arangkada karong buntaga. Mobalik may human lamang niini.